Magandang hapon po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, pinapaalaala muli ni Jesus na dapat lagi tayong manalangin. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong sumuko, huwag tayong bibitaw. Katulad ng isang babaeng balo na hindi sumuko, hindi siya nagpakita ng kahinaan o kawalang pag-asa, sapagkat alam niya at nararamdaman niya na makakamit niya ang kanyang kahilingan, sapagkat ang Diyos pa rin ang mas makapangyarihan ng higit kanino man. Huwag lang tayong magmadali. Samahan natin ang tiyaga at taimtim na panalangin. Hindi man ngayon, bukas, ngunit darating at ipagkakaloob sa ating ang kasagutan sa ating kahilingan. Basta manalig lamang tayo na may pagpapakumbaba sa ating Panginoong Jesus. Atin din pong isama ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kabilang kaarawan na sina Carl Ivan del Mundo, Imelda Manalo, Kim Medina, Liam Kyrie Sarmiento, Gemma Perlas, Belinda Rianzares, Vilma Candelaria, Marian Sadicon, Calvin Andre Ladera at Maria Andrea Ladera. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit.
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang unang at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Kami nangumpisal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasama namin sa iyo, Diyos, na bawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahirapan. Amen.
Pag-alanganan mo po kami kung kami ay nakalimot. Akayin mo po kami sa aming kahinaan upang sa aming paghiling ay huwag mo kaming mapagkaitan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami pinagpapasalamat sa paggabay mo sa amin sa araw na ito upang kami magagipon para isagawa itong pinakamataas o pasalamat namin sa iyo para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Lalo-lalo na ngayon sa aming mga kapatid na ngayon nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan na sina Carl Ivan Del Mondo, Imelda Manalo, Kim Medina, Liang Kyrie Sarmiento, Jima Perlas, Belinda Rianzares, Vilma Candelaria, Marian Sadicon, Calvin Andre Ladera, at din po kay Maria Andrea Ladira. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng marami pa namang kaarawan sa kanilang buhay at patuloy mo silang ingatan sa pamamagitan ng patnubay ng iyong Espiritu Santo. Ganoon din po ang aming pong ipinapanalangin sa iyo. Nanaway ang kasiglahan, kalakasan ng kanilang mga pangatawan, kasabay ang kanilang buong pamilya, ay pagkaloob mo sa kanila para patuloy kanilang mapaglingkuran. Ganoon din po sa mga sponsor sa hapon na ito, ang Third Sunday Mass sponsor na ito'y pinapuunahan sa bawat pamilya, lalong-lalo na sa pamilya ni Milet Ricania, Dondon Ricania, Jonel Ricania, Melanie Sibilia, Fermin Piegelar, Adrian Leal, Joel Piegelar, Janit Ricania, Joey Apostol, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encenas, Plomar Saludes, Norberto Ricania, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricania, Camilo Piegelan, Nanit Manalo, Arben Perlas, at din po sa pamilya ni Bernardo Lagusta Jr. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang gamitin instrumento upang sa ganon ang iyong kadakilaan, ang iyong mabuting balita, ang siyang patuloy na nila may pamahagi lalo na sa aming kapwa. At ang lahat ng ito ay sumumagitan na Jesucristo aming Panginoon. Amen. Amen. Tayo manalangin o Diyos na pumunaan sa aming patuloy na pagtitipon upang isagawa itong banal na Eucharistia. Sinasama din po namin sa aming mga panalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na patuloy mo na silang kaawaan o Diyos at pagalingin mo sila mula sa kanilang karamdaman. Lalo-lalo na ang aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rudy Saludes, at yun din po sa aming kapatid na si Father Edwin Bunto. At ang lahat na ito ay sumagitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ang pangako ni Yahweh ay hindi nawawala at hindi lumilipas. Pawang katotohanan ang bawat salita at kautusan. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Kung kaya't ang nais ng Diyos ay maging patas at pantay tayo sa paningin niya. Bagamat nakakagawa tayo ng pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa, ay Diyos, ang Diyos ay laging nariyan at kasama natin na nagpapatawad at nag-aalay ng dakilang pag-ibig sa bawat isa. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanata 31, nagsisimula sa talata 27 hanggang talata 34.
Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking hahasikan ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda, ng binhi ng tao at ng binhi ng hayop. At mangyayari na kung paanong binantayan ko sila upang alisin, at upang ibuwal, at upang madaig, at upang ipahamak, at upang pagdalamhatian. Gayon, babantayan ko sila upang itayo at upang itatag, sabi ng Panginoon. Sa mga araw na iyon ay hindi na sila magsasabi, ang mga magulang ay nagsikain ng mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng bata ay nagsisipangilo. Ngunit bawat isa ay mamamatay nang dahil sa kanyang sariling kasamaan. Lahat na nagsisikain ng mga maasim na ubas ay magsisipangilo ang mga ngipin. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinakikipagtipan ko sa kanilang mga magulang, sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipagkakatipan sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kaniyang kapwa, at bawat tao sa kaniyang kapatid, na magsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat makikilala nilang lahat ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen.
Huwag nating talikdan ang mga aral na itinuro sa atin, lalo na ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ano man ang iniatang na tungkulin o gawain sa atin bilang isang lingkod, dapat natin itong pahalagahan at pagyamanin ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 14 hanggang Kabanata 4 sa talata 5. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatotohan. At mula pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa ikaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ipinagdilig ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipinangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagpunton sila. Sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpipigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng Ebanghelista, ganapin mo ito at iyong ministeryo. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Tayo po,
Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 18, nagsisimula sa unang talata hanggang talata 8. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Isinaysay ni Jesus ang isang talikhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manginhawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balot na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuan, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinasabi ng masamang hukom. Hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nanalig sa kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo.